good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga na mga kapatid. Hallelujah. Purihin na po ang Diyos sa ating mga kapatid na naka-online na. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating Diyos. He deserves the glory, honor, and praise. Hallelujah. Lord, we praise you. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo pinapasang tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Yes, Lord. Tunay nga, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Ikaw ay nag-iisang Diyos, banal at makapangyarihan. Salamat po sa iyong biyaya. Hallelujah. Lord, we praise you today. Glorify your name, Lord God. Patuloy ko po nilalapit sa iyo, Lord God, ang iyong gawain, ang aming daily devotion, ang daily vibrant word today. Harian niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo yung mga salita lamang ang aming maranasan, ang aming mapag-aralan. Sa lahat, Panginoon, ayusin niyo po ang aming mga puso sa oras po na ito. Huwag niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, Lord God. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, purihin na po ang ating pong Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Tunay nga, sapat ang biyaya ng ating Panginoon. So ngayong umaga, ipagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay tungkol po sa libro po ni Pastor Rick Warren, ang Purpose-Driven Life. Isang buhay na may layunin. Discovering your purpose. Lagi sila sabi na without God, life has no purpose. Diba? Kung walang Diyos, wala tayong purpose. And without purpose, life has no meaning. Walang kahulugan yung ating buhay. Ang without meaning, life has no significance or hope. Tunay nga tayo po ay ipinanganak sa kanyang layunin at para sa kanyang layunin. So ngayong araw, day 9, ang ating pong title is What Makes God Smile? Ano ang nakapagpapangiti sa ating Diyos? Ano ba ang mga nagpapangiti o nagpapasaya sa ating Panginoon? Sa Numbers chapter 6 verse 25, sabi diyan, May the Lord smile on you and be gracious to you. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ito dapat yung pinaka-aim natin bilang isang Kristiyano, mabigyan ng kaluguran ng Diyos at mapangiti
ang ating pong Panginoon. The smile of God is the goal of your life. And since God is the first purpose of your life, you most important task is to discover how to do that. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through kanino? Kay Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Ito po yung nagpapasaya, nagpapangiti sa ating pong Panginoon. Yung buhay po natin ay binibigay natin sa Panginoong buong buo sa paglilingkod. Di ba? Yun dapat yung pinaka main agenda natin bilang isang Kristiyano, ay mabigyan ng kasiyahan ang ating pong Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya meron bagay, 5 acts of worship that makes God smile. Ano po ba ito mga kapatid? Number 1, God smile when we love Him supremely. Ang Diyos ay napapangiti kapag iniibig natin siya ng higit sa lahat. No? Take note. Higit sa lahat. Kaya nga, hindi dapat tira-tira. Mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tira-tira. Dapat higit sa lahat. Kaya nga, titingnan natin si Noah, as an example, si Noah loved God more than anything else in the world. Diba? Nakitaan si Noah ng Panginoon. Kasi po ng Hosea chapter 6 verse 6, I want you to show love, not offer sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offering. Diba? Gusto ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. He longs for you to know Him and spend time with Him. Kaya nga, napakalaga yung oras mo sa Panginoon. Loving God is the greatest objective of your life. Loving God and knowing God is the greatest objective of your life. Kaya sabi po ng Matthew chapter 22, say, love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your mind. Ito po yung greatest commandment. Wala nang iba pa. Mahalin mo ang Diyos, ang higit sa lahat. Pag sinabing higit sa lahat, wala nang higit pa. Siya na ang pinaka-greatest. Kaya ang greatest commandment, mga kapatid. Kaya, hindi mo maranasan at may bibigay ito sa Panginoon ng buong buo kung hindi ka nag-i-spend ng time sa Kanya. Kaya nga, yung currency sa langit, hindi dollar, hindi peso, hindi yen, kundi time. Yung time mo na iginugugol mo, no? Sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Matters yan sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Ayaw ng Diyos, tanda natin yung tira-tira. Ayaw ng Diyos nung hindi mo siya binibigyan ng importansya. Ayaw niya yun. Kailangan siya ang number 1 sa buhay mo. Number 2, God smile when we trust Him completely. Ang Diyos ay napapangati kapag tayo yung lubos na nagtitiwala sa Kanya. Gaya kay Noah, he pleased God. What was that he trusted God? Diba? Na kahit hindi niya alintana yung mga pagtatwa sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid, naroon pa rin yung pagtitiwala niya. Yung complete trust sa Panginoon. Na time will come, mangyayari yung sinasabi ng Panginoon, mangyayari yung kalooban ng Diyos. At nangyari nga. Dahil hindi siya natinag, si Noah, hindi siya nagpapikto doon sa sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya, nagpatuloy siya. Dahil tinitingnan niya yung complete trust niya sa Panginoon, nakitaan siya ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 7, it was faith that Noah built a large boat to save his family from the flood.
He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. Diba? Kaya tinawag siyang man of righteousness, si Noah. Mga kapatid, natuwa ang Diyos sa kanya, napangiti ang Diyos sa kanya, sa kanyang lubos na pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Trusting God completely means having faith that He knows what is best for your life. Kaya nga faith, napakahalaga yung faith mo, yung panampalataya mo. Psalm 147 verse 11 says, He takes pleasure in those that honor Him, in those who trust in His constant love. Diba? He takes pleasure in those that honor Him, in those who trust in His constant love. Natutuwa po ang Panginoon, mga kapatid. Ano pa? Yung mga bagay na nagpapatuwa o nagpapangiti sa ating pong Panginoon. Number 3, God smile when we obey Him wholeheartedly. Ang Diyos ay napapangiti kapag tayo sumusunod sa Kanya ng buong puso. Diba? Gaya ni Noah. Noah, please God was that he obey God. Sumunod siya na kahit malabo sa paningin natin yung kanyang ginagawa, pero alam niya at pinanghahawakan niya yung pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos na darating ang panahon, iligtas niya yung kanyang sambahayan. Genesis chapter 6 verse 22, Noah did everything exactly as God had commanded him. Lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya, ginawa niya. In detail, ginawa niya. Mga kapatid, dapat ganoon din tayo. Kapag nangusap ang Panginoon sa atin, no? Ano ba yung pinagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin. 'Di ba? Hindi yung lagi tayo nagrereklamo, nagko-complain sa ating Panginoon. God smile when we obey Him wholeheartedly. Yun po yung pangatlo. It means doing whatever God asks without reservation or hesitation. Walang halong pag-aalinlangan o pagdadalawang isip. You do it without delay. Obedience unlocks understanding. Tanda natin, obedience unlocks understanding. Any acts of obedience is also an act of worship. Kaya nga, obedience ay napakahalaga. Obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, obedience unlocks understanding. Ano pa ba? Number 4, God smile when we praise and thank Him continually. Ang Diyos ay napapangiti kapag patuloy natin siyang pinupuri at pinasasalamatan. Mga kapatid, Noah pleased God was that he always praised Him and thank Him. Diba? Na kahit mahirap, masalimuot, magulo, hindi conforme sa yung nais, naroon pa rin yung pasalamat niya sa Panginoon. He continually praise and thank God sa lahat ng mga circumstances. Ganun po si Noah. Kasi sabi po ni David sa Psalm 116 verse 17, I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Diba, mga kapatid? Iyan yung bukang bibig dapat natin. Dapat ang mga Kristiyano, ang bukang bibig natin, lagi tayong nagpapasalamat. Be thankful always. Magkaroon tayo ng heart of gratitude. Magkaroon tayo ng heart of thankfulness sa ating pong buhay. Mga kapatid, hallelujah. Ano pa ba? Yung last. Kaya sabi dito, He smile when we express our adoration and gratitude to Him. Worship works both ways. Ano pa? We enjoy what God has done for us, and when we express that enjoyment to God, it's bring Him joy, but also increase our joy. Laging two-way, mga kapatid. Di ba? Nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon, at the same time, natutuwa po tayo. Nagbibigay din siya ng kasayahan sa puso natin. Kasi binibigay natin sa Panginoon yung nararapat na pagsamba at pagpupuri
pasasalamat, binibigay natin sa Panginoon. Kakaroon tayo ng thankful heart. Diba, mga kapatid? Kaya napakasarap yung maglingkod sa ating pong Panginoon. You may feel that the only time God is pleasing with you is when you're doing spiritual activities. Kaya nga, sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay po natin, lalo na particular sa spiritual natin, nalulugod ang Panginoon. Every human activity except sin can be done for God's pleasure if you do it with an attitude of praise. Diba? You don't bring glory or pleasure to God by hiding your abilities or by trying to be someone else. You only bring Him enjoyment by being you. Ayaw ng Diyos yung hipokrito. Ayaw ng Diyos ng hypocrites. Pinakaayaw niya yon. Kung ano ka, ikaw dapat ay ikaw. Diba? Walang halong maskara. Walang halong ipokrito. Mga kapatid, kung ano ka, ipakita mo na ikaw ay ikaw. At doon po nalulugod ang Panginoon. Yan po yung 5 na mga bagay na nakapagpapangiti sa atin pong Panginoon. Diba? God smile when we love Him supremely. Number 1. Number 2, God smile when we trust Him completely. Number 3, God smile when we obey Him wholeheartedly. Hindi half-half, kundi wholeheartedly, buong-buo. Number 4, God smile when we praise and thank Him continually. Walang humpay na pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. And number 5, mga kapatid, God smile when we use our abilities. Hindi mo tinatago. Hindi ka naging makasarili. Diba? Mga kapatid, sinishare mo yung abilities mo. Sinishare mo yung mga knowledge, talent na meron ka. Pinapagamit mo sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi ka naging maramot. Diba, mga kapatid? Na ipagamit yung mga abilities na meron ka. Tanda natin lahat yan ay nanggaling sa Diyos. No? Binigay sa atin yan para sa kanyang purpose. Hindi isang tabi or itago. Bagkus, ipagamit, i-maximize, i-utilize para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang ubasan. Kung may gift ka sa singing, ipagamit mo sa Panginoon. Kung may gift ka sa mission, ipagamit mo sa Panginoon. Kung may gift ka sa mga instrument, lalo mong ipagamit sa Panginoon. Kung may gift ka naman, 'di ba, sa mga gawain sa church, ushering, 'di ba? Ipagamit mo sa Panginoon without reservation, without hesitation. Lahat po 'yan matter sa Panginoon. Maliit man o malaki na ministry na mayroon ka, na ginagampanan mo sa simbahan, mahalaga yan sa Panginoon. Mga kapatid, ang kailangan lang dyan ay lagi kang available. Handa kang ipagamit sa Panginoon yung mga talent mo, yung mga abilities mo na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, sabi dito as a question to consider, since God knows what is best in what areas of my life do I need to trust Him most. Dahil alam ng Diyos kung ano ang tunay na makakabuti para sa iyo, anong mga bahagi ng aking buhay, ng iyong buhay, ang dapat tong ipagkatiwala sa Kanya ng higit pa. Tandaan natin na wala tayong may tatago sa Panginoon. Mga kapatid, lahat ng bagay ay hayag at lahat ng bagay ay magsusulit tayo sa ating Diyos. Kaya nga, ano ba yung pinagawa sa atin ng Panginoon? Dapat gawin na natin. Ano ba yung nagpapasaya o nagpapangiti sa atin sa Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya? Gawin na natin, mga kapatid. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso mo. It's time to rededicate your life, yourself, your
ministry sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya kung nangihina ka man sa oras po na ito, kung hindi mo nagagampanan yung ministry na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, yung task, yung abilities, hindi mo pinapagamit, hayaan mo ang Diyos na siyang magbigay sa iyo ng bagong puso. Ama, salamat po sa oras po nito. Thank you, Lord God, na minsan pa niremind mo kami ng iyong mga dakilang salita. Lord, ito po ang aim namin. Ito po yung nais po namin ng puso namin. Na tuwing po kami gumagawa, kumikilos, nagpapagamit po sa iyo, gusto po namin mapangiti po kayo sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord, ito po ang nais po namin, Panginoon, sa aming buong buhay, na mapangiti po namin kayo, O Diyos. Salamat po, Lord, sa oras po nito sa iyong salita namin po napag-aranan. Ang dalangin ko po, O Diyos, sa oras po nito, na patuloy kaming magpagamit sa iyo, Panginoon. In spite of all circumstances, lagi kaming magpasalamat at lagi kaming manalangin at lagi kaming maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Katulad po ni Noah, naroon yung 100% obedience sa iyo, Panginoon. Na kahit na masalimuot, magulo, malabo, pero dahil po kayo'y nangako, dating ang panahon na mangyayari ang nais mo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa oras po na ito. At nga dahil ko din po sa aking pong mga kapatid na nakikinig ngayon. Ito po isang hamon sa bawat isa sa atin. At lagi tayong manatili, magpagamit sa ating pong Panginoon, lalo na sa kanyang ubasan, sa paglilingkod. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, oras nito, Panginoon Lord, at dahil ko din po sa aking pong mga kapatid na nakaranas ng mga depression, anxieties, even sicknesses, Lord. I pray, Lord God, na sila po ay bigyan mo ng karunungan, kapayapaan, kalakasan, katagumpayan, kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, ipadalo yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. Tapikin niyo ang kanilang mga balikat, at ipadalo yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po that the peace that transcend all understanding that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat, pinupuri ka namin, salamatan sa araw na ito, Panginoon. At maingat po namin binabay sa lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord, sa araw na ito. Dili ka po namin tagumpay sa lahat ng aming magagawin sa araw na ito. Purihin ka, dakilain ka, sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, marami pong salamat sa atin, sa mga naka-online, sa sumubaybay sa ating pong daily devotion, no? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating pong daily vibrant word sa araw na ito. Salamat po sa iyo lamang lahat ng papuri, pagdakila sa pangalan ni Jesus. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory. Bye-bye!